Okay, magandang araw mga lods. So ito na naman, gawa tayo ng maliit lang na video mga lods. Pero bago natin 'yan simulan, makihingi sana ako ng ng subscribes at saka na lang, like ng video natin mga lods. Okay. Ayun mga lods, meron kasi hanggang ngayon na meron pang mga nalilito or hindi alam kung paano kunin yung sabihin nila nating yung efficiency ng solar charge controller. Okay, dito na lang sample natin sa LEJOY. Paano kunin yung yung efficiency ng LEJOY mga lods. Wait ha. Okay. And then, ilawan muna natin. Kung paano ba yun? Kasi, merong iba akala nila yung harvest, ayun ang efficiency. Oo. Yung halimbawa, nag-harvest yung LEJOY ng, halimbawa may panel ka na 600 watts, and then nag-harvest lang ng 510 watts. So akala nila yun ang efficiency ng LEJOY. Hindi yun mga lods. Yun lang ang na-harvest sa condition or ano yung kalagayan ng sikat ng araw mga lods. So paano ba malaman natin yung efficiency ng LEJOY? Mag-iiba yun mga lods sa na-harvest mo. Halimbawa, pag tumaas yung init or lumakas yung sikat ng araw, iba yung harvest. Tsaka dumilim, oo, iba rin yung harvest. At saka hindi ganoon. Hindi doon makukuha yung efficiency ng ng LEJOY. Kundi dito mga lods. Okay, ganito yun mga lods. Hindi kung magkano yung na-harvest mo, kundi magkano yung input ng LEJOY mo, and then magkano rin yung yung naa-out niya. Oo, hindi kung magkano yung na-harvest niya. Kasi in a given condition na yun mga lods, yung pag-harvest ng panel. Hindi yun sa LEJOY. Kasi sabihin natin, pag dumilim, bumaba ba ang yung efficiency ng LEJOY? Oo. Tapos kung uminit naman, tataas yung efficiency ng LEJOY. Hindi ganun. Nasa ratio yan, or ipagkumpara mo yung yung input niya, yan yung nasa itaas, input. Tingnan natin. Yan, input. And then, yung output niya. Kung magkano yung nawawala na power or wattage. Halimbawa, yan screenshot natin yan. Yan. And then, kunin mo. Paki-post na lang. Yan. And then, kunin mo yung yung i-multiply mo yung ampere at saka yung yung voltahe sa itaas, and then ikumpara mo din dito, i-multiply mo yung ampere at saka voltahe dito sa baba. Kung ilan yung diferensya niya. Yung difference niya, yun ang nawawala. Para makuha naman yung efficiency niya, i-divide mo lang yung output, result ng output, and then result ng input, and then times 100 mga lods. Bago natin yan i-compute mga lods, ipakita yung computation para mas malinaw mga lods. So, dun muna tayo. Sa panel, yun ba talaga na halimbawa pag 600 watts yung panel mo, and then nakapag-harvest ka lang ng 510 watts, so 510 divided by 600, so 0.85 or 85% lang ba ang efficiency? Hindi ganun. Hindi yung kung ilan yung na-harvest mo, at saka yun, kunan mo ng i-divide mo sa total ng wattage ng panel mo. Hindi ganun mga lods ang pagkuha ng efficiency ng solar charge controller mo. Kundi, dun sa input, kung ilan yung na-harvest, yun ang pumapasok sa solar charge controller mo, and then, kung ilan din or magkano yung na-out niya, yun ang kunan mo ng efficiency. Halimbawa, yan naka-screenshot tayo ng yan. Nakita niyo sa screen na may input tayo yang sa ibaba, may input tayo na 33.4 volts and then 2.07 ampere. So, yan ang input niya. And then dito naman sa baba, yung 13.5 and then 4.92
yung ampere niya. So yan ang kunin natin. Oo. Hindi yung na-harvest doon sa panel and then kunan natin, i-divide natin doon sa mismong panel kung ilan yung total ng panel mo. So, halimbawa, yan. So, makompute natin kung ilan ba talaga ang efficiency ng LJOY natin. So, 33.4 and then i-multiplied mo yan sa ampere. 2.07. So, equal to 69.1 watts. Yun ang nag-in. Yun ang na-harvest ngayon. Kasi umaga pa ngayon and then hindi pa masyadong tirik yung sikat ng araw. And then nakaharap pa yung panel ko sa west side. Oh. So, yun ang na-harvest pa is 69.1 watts sa dalawang 200 watts na panel ko. So, 400 watts in total. Oh. So, ang na-harvest lang niya is 69.1 watts. Naka-series yan. So, hindi natin pakialaman kung anong naka-series ba yan or naka-parallel ba yan mga loads. So, dito tayo sa out. Oh. Sa out naman is 13.5 and then may ampere tayo na 4.9. So, i-multiplied natin yan. So, nagre-result tayo ng 66.42 watts. So, medyo maliit yung wattage sa out. Siyempre, may drop yan. Oh, kasi dumadaan yan sa mga piyesa doon sa loob ng solar charge controller o doon sa mga buck converters. So, paano ba kunin? May dalawa na tayong data or datos dyan. Isang 69.1 at saka 66.42. Para makuha mo yung efficiency mga loads, i-divide mo lang yung out sa in. Oh, so, 66.42 divided by 69.1. So, nagre-result tayo ng 0.96 or 96% yung efficiency mga loads. So, yan lang pagkuha. Kahit tumaas yung N, magtataas din yung output. Yun pa rin yung pag-compute. Kunin mo yung wattage ng input and then kunin mo yung wattage ng output and then yung result niyan, yung output divide by input. And then, yung result niyan times 100 kasi percentage yan mga lods. Yun lang ang pagkuha ng percentage. Para sa counting kaalaman. Hindi yung kung magkano yung na-harvest. Halimbawa, doon sa 600 watts na sabihin na natin 510 and then divide mo sa total ng 600 watts. Hindi ganun. Ang pagkuha, kahit ano pa yung panel mo, kahit anong wattage ng panel mo, basta yung na-harvest mo, yung nag-in sa LJOY na wattage, kung ilan yung nag-in, kung tirik ba yung sikat ng araw or hindi ba, and then kunin mo rin yung output. Yun ang efficiency ng solar charge controller mo. Hindi lang sa LJOY, lahat ng solar charge controller, ganun ang pagkuha ng efficiency mga loads. Maraming salamat. Kung umabot kayo sa video ito, makahingi sana ako ng konting like at saka subscribe naman ng channel natin. Pakipindot na rin ng notification bell para laging updated tayo. Okay mga loads, thanks for watching. Bye-bye.